So, yan guys, pasilip lang tayo sa ating sa ating kabukiran. Yan, naka-prepare na yan guys para sa pagtatanim ng mga palay. Yan, hinintay lang ng kaunti yung ulan kasi sobrang tag-init ngayon guys dito sa amin sa Paitan, San Carlos City, Pangasinan. Dito yun pa guys. Although medyo makulimlim ngayon kasi may bagyong padating daw. Ayan o. Pero huwag na rin asahan yung bagyo. Kailangan natin konting ulan lang, hindi bagyo. Pero wala tayong magagawa guys kung mayroon dumating na bagyo kasi kalikasan yan eh. Kailangan natin guys magdasal para mawala tayo sa anumang disgrasya, sa anumang kapahamakan, kahit anumang unos o bagyo ang dumating sa ating buhay, sa ating bahay. Ay handa tayo guys. Naka-prepare tayo. Handa tayo na yung mga bahay natin nakatali na, yung mga bubong-bubong na nililipad-lipad ng hangin, ayusin na natin guys habang maaga pa kasi yan makulimlim ng panahon guys. At tuwan-tuwan naman yung magsasaka natin ngayon kasi madidilig na yung kanilang mga tanim na palay guys. Dahil tuyo ang kapaligiran, ang kalupaan dito, kaya kailangan nilang tubig, patubig o tubig ulan. Kaya tama-tama kung sakali mang may bagyong dumaan, ayan, matutubigan na ang ating mga palayan. Ayan, tuyo guys. So, pero ito naman guys, ayan, naghihintay na lang ng matagalang tubig para tutubo sila ng maayos. Palayan guys, palay na sinabog-sabog lang. Ang problema, nadarang sila sa sobrang init ng panahon, kulang sa tubig. Yan, kukunti ang tumubo. Ayan o, walang tubo dito. Doon meron, dito wala. Yan, may parte-parte lang na meron tubo guys. So hanggang doon, so kailangan nilang tubig ulan. Dito sa aming barangay ay madalang ang ulan, kaya tuyo ang kalupaan. Yan guys. So yan guys, so yan, nasayang yung tanim nilang palay guys, hindi ganang tumubo kasi walang tubig, walang ulan. Kaya may parte lang na tumutubo, may parteng wala. So damo na yung tumutubo. Yung palay na inihagis nila na kanilang itinanim, wala, hindi tumubo. Kasi pag nagtanim ka ng palay, kailangan guys mayroong tubig ulan. Yan, kailangan mabasa yung pilapil. So eto nga guys, habang binabaybay natin, ina-update natin ang kalagayan ng tanim na palay dito sa ating barangay. Ayan, sa taniman ng palay sa palayan guys. Ayan, so kukunti ang tumutubong palay guys kasi yun na nga duman ng matinding tag-araw na akala ng karamihan na ang buwan ng June is tag-ulan na dito sa Pangasinan. Pero ang nangyari guys ay ayan, tuyo-tuyo ang lupa. So salamat na lang guys dahil sa broadcast ng balita kagabi, meron daw bagyong padating. So medyo makulim ng panahon at ayun nga, hindi natin naasahan, medyo umuulan-ulan na ng konti. Ayan, nabasa na yung kalsada na dinadaanan natin. At tuwan-tuwa naman sigurado yung mga bagong tanim na palay dyan. Kasi uso dito guys, kapag nagtatanim ng palay, hinahagis lang nila. Ayan, unti-unti lang tumutubo sila guys. So, kaya lang, naantala yung kanilang pagtubo dahil sa sobrang init ng panahon, natutuyo ang lupa. So, ngayon medyo basa-basa na siya kasi medyo umuulan-ulan na. Ayan, makulimlim. Dahil yung bagyong baka padating ngayong gabi. Ating ulan ngayon guys, kaya medyo basa na kalsada ang dinadaanan natin. Ito nga pala guys yung yung palayan nila. Yun nga guys, unti-unti nang nababasa yung palay na yung taniman ng palay guys. Ayan, kasi may konting ulan-ulan na. Lagay ko muna yung tubigan natin guys dyan. Ayan, kasi baka mahulog. May baon tayong tubig. Actually guys, hindi sa atin yan, padala lang yan sa atin kasi naiwan daw ng bata doon sa center. Yan guys, so yan, yung tubo ng palay is pa ilan-ilan lang. Doon medyo okay kasi may patubig sila. Yun guys, oh, kita nyo yung patubig. Ayun ang patubig nila. Ayun ang patubig nila guys. Kaya medyo okay ang tanim na palay doon kasi may patubig sa dulo. Kita nyo guys yung patubig. Ayan, oh. Ayan, mahal ang bayad yan guys. Doon yung patubig doon guys, oh. Kaya kung may pera ka, patutubigan mo yung palay mo para maging maganda. Ayan, oh. Yan, may tao doon guys na nag-aayos. Ayun.
Ayan, tinatanggal na niya. Siguro tapos na. Tinatanggal na niya yung hose guys. Ayan o. Actually, natubigan na doon. No? Basang-basa na doon. Dito tuyong-tuyo. Ayan, tuyong-tuyo dyan. Dalangin ng mga magsasaka dito guys ay sana pumatak naman ng sagana ang ulan para maibsan yung init. Yan, mabasa naman yung lupa dito para gumanda ang tubo ng mga palay. Sa mais guys walang problema kasi ang mais talagang tinatanim yun pag tag-araw eh. Ang palay naman kung tag-ulan. Ay nagkataong June, buwan ng June, tag-ulan ay tag-araw pa rin kaya natutuyo sila. So marami nang namatay na palay dyan guys. So baka magpanibagong tanim sila dyan ang tumubo konti lang. Pag umulan guys, hahagisan uli nila ng butil ng palay dito para magkameron siya ng tubo. Kasi yung mga nandito palay ko namatay na yun eh. Hindi na siya tumubo kasi malalaki na yung kasama niya oh. Hindi to wala. May parting wala. Yung parting wala guys, hinahagisan uli nila ng binhi na palay para magkameron yan. Ganyan ang nila guys. Pinahabulan nila para magkameron ng tanim. Pati dun guys, so bungi-bungi din ang tubo. Oh. Kikita nyo. Ayan, bungi-bungi din ang tubo ng palay. Ayan. Diba? Kasi pag tag-araw talaga ganyan. So akala nila buong June is tag-ulan na. Kaya nagtanim na sila ng palay. Naghagis na sila. So yun naman pala. Tag-araw pa. Summer na summer pandating. Hopefully na ngayong July is rainy days na. Rainy season na. So matutuwa na yung ating mga halaga tanim na palay dyan. So that's all guys. At sana po nag-enjoy kayo sa panonood sa aking sa aking video na to. Sa aking vlog na to. Balik tayo sa bypass guys. Itong bypass na to yung project ng ating governor. Ayan. Sa ating gobyerno. Napakaganda guys. Ng kanyang plano. Yan. Masarap mag-jogging dito guys pag gabi. Ang liwanag kasi dami siyang solar lights. Yan oh. Ka-solar yan guys. Hanggang doon sa dulo. Napakaliwanag pag gabi. Okay. Yan. Pwede ka mag-jogging dito guys. Simula dito hanggang doon. Napakaganda. May ilaw pa yan na solar guys. Oh. Puro solar yan. So napakahaba yan guys. Hanggang doon sa dulo. And so galing din yan doon sa kabila doon. Ayun. So kabilaan guys yan. Dito at saka dito. So masarap mag-jogging dito sa katulad dito. Halimbawa hindi gaanong mainit, masarap mag-jogging guys. Ito yung sinatawag na bypass kung tawagin, bawang gawa ng gobyerno natin. Sa pamamagitan ng ating governor dito na si Governor Gueco. Yan, siyang lunsad nito, nito sa gobyerno natin. Request niya, plano niya na itong gagawin niyang project kapag siya nanalo. Magpo 4 years na siya guys na ating governor, kaya ito ang naging project niya. Bypass kung tawagin. So magiging daanan to guys ng mga automatic na bus, hindi kuryente ba, electrical bus kung tawagin. Ayan, so may mga station dyan na ilalagay, may mga station na ilalagay dyan sa bandaron siguro. Tapos kasi malalayo yung bawat station na ilalagay nila guys para yung mga sasakyan hindi gano'n magka-traffic. So maganda to guys na project ng ating gobyerno. Dati wala to guys, kasama sa palayan ito eh, pero tinambakan ng gobyerno. Puro palay ito dati. Yan, puro palay yan. Dito, tinambakan ng lupa. Yan, tinayuan ng pinataas nila guys, mataas to. Siguro na to, ang taas niya is 10 feet mula sa baba. Yan, mula sa baba. Yan, pababa tayo. So 10 feet ang taas ng lupa guys, may pader. Yan, 10 feet ang taas ng, ayan, ito yung lupa nya, then may pader. Ayan, so mataas yung kalsada guys, diba? Tama, 10 feet nga, 10 feet ang taas niya guys. Ayun. Kaya hindi nababahayan yung kalsada guys, mataas. Magkatubig man dito lang sa may mga palayan. So guys, salamat sa inyong support at panonood sa aking mga vlogs, sa support sa aking channel. Thank you guys. So see you guys again in my next video, and God bless us all. Bye bye. See you.